Maayong gabi, mga higala, mga kaigsunan. Ato gipasalamatan ang ato nga mga kabataan sa mga SPUC Kids sa ato nga theme song, When God is in the Family. Ang ato nga ginapaabot, mga higala, mga kaigsunan, dinhi sa Cagayan de Oro ni abot na gyud. Ang ato nga Growing a Happy, Healthy Home nga series nga sa diin kada gabi mga higala, mga kaigsunan, alas 7:30 hangtod sa alas 8:30. Ato pagatunan ang mga sekreto, ang mga pamaagi nga sa diin kita mahimong malipayon og ato maangkon ang kalipay diha sa ato nga pagpanginabuhi og usab samtang kita nagapanisakay-sikay sa ato nga kinabuhi, ato usab matan-aw ang ato nga gusto makabot sa ato nga kinabuhi. Dinhi sa Cagayan de Oro, mga higala, mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga subdivisions palibot sa Cagayan de Oro, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa ato nga tulumanon dinhi og sa ato nga programa kining Growing a Happy Healthy Home. Usa kini ka seminar dinhi sa Kahanginan og sa Misamis Oriental ang ato nga pagpaabot sa pagpangamusta kaninyo. Maayong gabi kaninyong tanan og sa tanan nga nagasunod kita nasayod nga kamo naghinam-hinam na og nagapaabot nining ato nga seminar on the air or dinhi sa ato nga tulumanon og sa ato nga seminar Growing a Happy Healthy Home. Sa tanan nga makaabot sa ato nga Sibya, sa mga kapaglaom na to nga nagapaminaw karon sa ilang radio, bisan pa sa nagkalain-lain nga dapit dinhi sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, sa tibuok nga Pilipinas. O sa maabot sa ato nga broadcast mga kaigsunan, sa mga kaigsunan na to sa nagkalain-lain nga nasod, diha sa Amerika, sa Australia, diha sa Europa. Bisan pa sa nagkalain-lain nga nagasunod sa ato nga live streaming sa internet, mga higala, mga kaigsunan, welcome sa ato nga first of its kind series, ang Growing a Happy Healthy Home Seminar. Ako si Pastor Sammy Pagunsan, makig-uban kaninyo sulod sa usa ka gutlo o usa ka oras aron sa pagsaysay kaninyo sa mga sekreto sa kinabuhi, kung ngano ang kinabuhi nato sa pagkakaron adunay daghang mga hagit og ngano ang mga katawhan usahay nagakasubo sa ilang pagkinabuhi. Apan do na po'y mga katawhan nga malipayon, kontento sa ilang kinabuhi. Samtang ato kinisubayon dinhi sa atong pagtuon niining gabi, ato hangyoon ang kaalam nga langit nun sa Ginoo. Og ako nagalaom nga kamo diha mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga subdivisions dinhi sa Cagayan de Oro og sa tanan kaninyo nga nagapaminaw sa radyo og nagasunod sa live streaming nato sa tibuok kalibutan. Mayong gabi kaninyong tanan, live gikan dinhi sa Cagayan de Oro. Welcome sa Growing a Happy Healthy Home. Samtang kita magasugod mga higala, mga kaigsunan, ato hangyoon ang kaalam nga langit nun, magaampo kita. Amahan nga balaan, amo ginatugyan kining tulumanon gikan kanimo. Sa gahom sa belang espiritu hatagi kaming kaalam nga langit nun og hinaot o Dios nga ang mga tag-usa kanamo malipay samtang amo kini pagahimuon. Ang tanan amo ginadangop kanimo tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. And by the way, mga higala, mga kaigsunan, of course, ato pasalamatan ang ato audience karong gabi dinhi sa ato nga studio live. Mga higala, mga kaigsunan, siguro can we greet each other? Siguro makaklap mo sa inyong kamot. Pwede po makaklap. Pasalamatan na itong higayon, mga higala, mga kaigsunan, nga sa pagkakaroon, paghahimuon ang ato nga Growing a Happy Healthy Home. Ang ato nga mga televiewers, ako nasayad karon nga ilang nakita ang inyong pahiyom, ang inyong kagwapo, ang inyong kagwapa, og sila inspired usab nga makaangkon sa malipayon og himsog nga panimalay. Kaya mao man kini ang ato nga tuyo, mga kaigsunan. Kay sa kinabuhi karon sa tao, lisod kaayo tan-ahon. Ang kinabuhi is tao nga adunay pag-antos, adunay balatian, adunay mga pag-antos, mga kaigsunan, no? So ato tan-ahon nga ang kinabuhi dapat ibalansihon lang nato. So sa ato presentation karong gabi, gusto nako nga may baw-an ninyo nga ang kinabuhi aron ato kini nga mahimo nga bugos, mga kaigsunan, kinahanglan balansihon ng nato. So karong gabi akong i-introduce kaninyo nga ang kinabuhi pagbulo balansi lang. Okay? So ang kinabuhi pagbulo balansi lang. Adunay usa ka sugilanon nga gusto nako i-istorya kaninyo. Sugilanon kini ni Stan Sondel.
Si Stan Sundel, 56 years old pa. Batanon pa, no? Unya, usa siya karangguhan nga tao, vice president sa kadako nga bangko didto sa Estados Unidos nga nabase sa New York, mga kaigsunan. Unya, sa pagdako sa iyang ranggo o sa iyang posisyon, ni dako usab ang iyang responsibilidad. O sa pagdako sa iyang responsibilidad, nibugat ang iyang trabaho, nidaghan ang iyang mga problema, unya, sa pagdaghan sa iyang problema, na usahay di nakakaon sa insakto, mabalaka na siya, unya dayon sa mga meeting, tukar na ang iyang ulcer, humani ana, nigisundan dayon sa sakit sa kasing-kasing, naanay arthritis, usahay di na makalihok ang tuhod, unya ang kulba sa tanan. Kay later on, nadiskobrehan nga si Stan Sundel doon na di ay gihambin nga sakit nga cancer. Okay? So, ato tanawon, ang iyang mga doktor nag-ingon kaniya sa iyang pagpakonsulta nga kung dili gani niya usbon ang iyang estilo sa iyang pagkinabuhi. Dili niya usbon ang iyang lifestyle na magbantay ra siya kay basin in less than a year. Sulod lang basin dili maabutan sa usa ka tuig, mabaldado siya, mainutil siya, mga higala, mga kaigsunan sa ato mga televiewers, mainutil si Stan Sundel. So, niining gabi, pwede nga kita maadunahan, pwede nga kita ilado, pwede nga kita bantugan, taas ang ato ranggo, posisyon sa atong trabaho, o bisag kinsa kita, madato kita sa kalibutan, bisag kinsa kita. Apan, kung mawala ang kinabuhi nga himsog, aduna natay sakit, mawala ka nato na ang tsansa nga magkinabuhi nga malipayon. Nasamot na kung pobre kita, mga higala, mga kaigsunan. No? Diferensya na kaayong kinabuhi. Kung kita magkasakit, unsa na lang ang resulta? Mawala ka nato ang higayon nga kita magkinabuhi nga malipayon. Ang problema nga sa atong kahimtang karon, especially sa mga kaigsunan nato dinhi palibot sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental, o sa tanan nga nagapaminaw diha sa radyo, ang problema kung ma-hospital ta, doon na ba tayo kwarta, ikabayad? Doon na ba tayo PhilHealth? Maunay problema karon, may ikapalit ba kita sa tambal? Okay? Ang kulba sa tanan, kung grabe na ang atong sakit, ang ginakahadlokan sa tanan mao ang kamatayon. Dili na to tuyo nga karong gabi madayunan kita mga higala, mga kaigsunan, ang atong tuyo dinhi nga kamo makadawat sa himsog ug malipayon nga panimalay, mao na nga atong tan-awon dinhi. Pero ang pangutanan ining gabi, kung ang tao mamatay, mabuhi pa ba? Asa man paingon ang tao? Sa inyong hunahuna, mabuhi pa ba ang tao? Ato tan-awon daw ang balaang kasulatan kung unsay gisulti niya mahitungod sa kinabuhi, asa kini gikan, asa man gikan ang tao. So ato tan-awon, mga kaigsunan, dinhi sa balaang kasulatan sa pinakauna gyud nga panid sa balaang kasulatan sa Henesis kapitulo 2, mga kaigsunan, bersikulo 7. Nagkanayon ang balaang kasulatan, og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, og gihuypan niya ang buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Sa Genesis 2:7, mga kaigsunan. So, ang nitabo karon sa diha nga kuha na sa Ginoo, itan-aw na tong formula sa tao. Abog plus gininhawa sa kinabuhi equals kalag nga may kinabuhi. So, elemento sa yuta, dugangan sa gininhawa nga maoy gahom sa Ginoo, nahimo kita nga buhi nga nilalang, nahimo kita nga taho, mga kaigsunan. Dagan sa mga tao karon naghuna-una ang kalag gasuroy-suroy, no? Tinuod ka na, kita gasuroy-suroy. Kay sumala sa balaang kasulatan, sa amo nga pagtuon sa balaang kasulatan, ang kalag nga gihisgutan sa mga ludabi nato nga mga membro nga nagahisgot sa hubad niini, mga kaigsunan, ang kalag actually kita. Abog plus gininhawa sa kinabuhi equals tao. Kalag may kinabuhi. O ato balihon karon, kung wad-on na karon ang gininhawa sa kinabuhi, unsay resulta? Tanaw na to ang balaang kasulatan, Ecclesiastes kapitulo 12, bersikulo 7. Nag-ingon ang Biblia, mga kaigsunan, og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mao kaning gininhawa sa kinabuhi mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Okay? Sa Job 27:3 nagkanayon, kay bug-os pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako, og ang espiritu sa Dios ania sa akong mga ilong. Sa ato pang espiritu, ang hunahuna sa uban, nga ang espiritu
lahi. Pero sa balaang kasulatan, gikan sa ato pagtuon mga higala mga kaigsunan nga ang espiritu pag-translate sa ato nga mga maghuhubad sa ato nga Biblia, ang espiritu actually nagumikan sa Hebrewanon nga pinulungan nga gininhawa. Okay? So, mao ka ng translation, mao ka ng taho, nga kung mawada nag-espiritu, makuyapan mga kaigsunan. Mao nang ingon sa mga katigulangan. Kay it actually means nga gininhawa ka na niya. Okay? So, ano nga ilustrasyon mga kaigsunan? Kung makita ninyo sa screen, mga kaigsunan, makita ninyo, adunay usa ka bombilya, kung i-unplug nato mga kaigsunan, o i-plug nato ang usa ka bombilya, unsa man siya? Musiga siya. Kay ang kuryente mao katoy kagahom. Okay? Pero kung i-unplug nimo, mupalong pod siya. Mupalong pod siya. So ingon ana ang kinabuhi mga kaigsunan. Kay sumala sa balaang kasulatan, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan naman, no? Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina, mga wagtang sa kaning panahon. Ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa adlaw. Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ngadto sa 7. Furthermore, ang Biblia nagkanayon, Salmo 115:17. Ang mga minatay dili magadayeg kang Hioba, ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. In other words, ang tao nga patay wa na gyud pagbati. Ang uban naguna-una nga kung ang tao mamatay, mubalik pa pag-usab. No, dili na mga kaigsunan. Gawas lang kung siya banahon sa Ginoo. Daghan sa mga tao sa kalibutan karon, mga higala, mga kaigsunan, kamo dinhi sa studio, o those of you who are there sa mga television na to, naghunaw na nga kung ang tao mamatay, mubalik pa. Pero kani siya, dili kani siya tinuod, gawas lang kung paluyawan sa yawa mga kaigsunan. But plainly, sa ato nga gusto din seminar man kini aron sa pagpalipay sa atong panimalay, gusto lang nako nga ibutang sa inyong panghuna-una nga mga kaigsunan kinahanglan ibutang nato sa atong una-una nga ang Ginoo mao'y naga-kontrol sa tanan. So kung kuwaon nato ang abog mga kaigsunan, kuwaan nato sa gininhawa sa kinabuhi, unsay resulta? Patay, no? So wala na, no? So mao nay formula sa tao. So balik ta sa sugilanon ni Stan Sundel. Kay siya nagkasakit, taos ta ang iyang ranggo, pero unsa may gihimo ni Stan Sundel? Kay mainutil naman siya kung dili niya Osborne ang estilo sa iyang pagkinabuhi. Unsa gihimo ni Stan Sundel? Nagbalik siya sa natural, yano o practical nga kinabuhi. Dili na katong garbuso. Just imagine, Vice President sa pinaka dako nga bangko sa tibuok kalibutan, dili basta-basta ka ng tawhana. Pero nag-usab siya sa iyang estilo sa pagkinabuhi. So bisan pa sa iyang kalisod, kay doon na naman siya gibati, si Stan Sundel karon, abi ninyo, nagsugod na sa pagsaka sa mga bukid. Nag-ehersisyo si Stan Sundel. Giusab niya ang style sa iyang kinabuhi. Okay? Nagsugod siya sa pag-hike, kauban sa iyang mga higala, saka siya sa mga bukid. Sa libro nga iyang gisulat, mga kaigsunan, siya nagkanayon. Kahibulungan, ang mga bukid nagpatubo nako pag-usab. Tiyaw ka ni ana, nadiskubrihan nga siya may kanser na, grabe na ang mga sakit balatian, but then, sa diha nga nagsugod siya pag-usab sa estilo sa iyang pagkinabuhi, nikat-kat na sa bukid, unsay iyang giingon? Kahibulungan, ang mga bukid nagpausab nako. So, ingon pa niya further, ang akong pamilya o mga higala nakamatikod sa kausaban sa akong pamatasan. Okay? Nausab ang iyang batasan. Nawala ng akong pagkamasok-anon. Just imagine, Vice President, no? Nibalik ang akong kahimsog, no? Ni lagsik na sab si Stan Sundel. So sa pag-usab sa estilo sa iyang pagkinabuhi, mga kaigsunan, mga seminarians, kamo nagapaminaw sa radyo, nagatanaw sa television, nitaas ang katuigan ni Stan Sundel. Okay? So, ang iyang sekreto mga kaigsunan, unsa man? Ang iyang sekreto, giusab lang niya ang iyang style, lifestyle mga kaigsunan. So tonight, no, gusto nako nga ipasabot sa kaninyong tanan, sa mga kaigsunan nato nga nagasunod sa radyo. Usbo nato ang estilo sa atong pagkinabuhi. Siguro sa atong pagkaon, siguro sa atong pagpuyo, siguro sa atong batasan, siguro sa atong pagtuo, siguro sa atong pag-treat sa atong isigataho. Let's change our lifestyle
aron may kausaban sama ni Stan Sondel. Ang iyang sekreto, nibalik siya sa kinaiyahan. Very natural. Nga naman, sa atong kapanahonan karon ang mga tao, hilabihan ka busy. Bago na ako gisgutan, kining sa Korea, sa Seoul, ang ilang ginatawag nga pali-pali culture. Quick. Okay? Pali from the Korean word nga quick, no? So, quick. Ang mga tao karon, hilabihan ka. Tanawa na may mga pagkaon karon nga, ginabaligya na nga ang ngalan, quick. Kaya ano man, ang tao di na makalingkod. Ablihan na lang ang puso, diretso na saw-saw dia, o unsay saw-sawan dia, diretso gaon, ang uban dia ra sa corner. Kaya ang mga tao karon nagkapuliki na busy na mga kaigsunan. Sa Estados Unidos, si Dr. Edward M. Hallowell nagsulat sa usa ka libro nga ang titulo, Crazy Busy. Tiaw ka niya na, Crazy Busy. Unsa ning crazy gani? Nagkabuang-buang na siguro, no? So, siguro ingon ani ang ato pagkinabuhi mga kaigsunan. Pero karong gabi na, mga higala, mga kaigsunan, kamo nga nagasunod sa internet, sa tibuok kalibutan, I just would like to assure you, ako ika-rekomendar karong gabi, ang balansing nga pamaagi sa pag-usab sa ato nga pagkinabuhi. Kini siya nga approach, efektibo, maayo, garantisado, 100% mag-usab sa atong kinabuhi. O human ini sa ato nga presentation sa seminar, sa 15 ka mga gabi, sultihan ko kamo, himua ang pag-usab sa inyong kinabuhi. Kay ang inyong kinabuhi, ani-ana ang susi, ani-ana ang kahibalo, nga aduna mo'y maayo nga kaugmaon. Desisyon ay, unsa nga kausaban ang inyong pagahimon. Kay kamo, makapili sa inyong kinabuhi. Life actually is a choice. No? So I would like to remind each one nga sa ato nga pagpili, atong pilion ang pagkinabuhi nga malipayon sa pagpatubo sa himsog nato nga panimalay mga kaigsunan. So ang kinabuhi una sa tanan, pagbulo-balan silang. Okay? Niining atong pagtuon, gusto nako nga maibaw-an ninyo kamo nga nagatanaw sa television nga ang kinabuhi pagbulo-balan silang. Ato balansihon ang ato nga kinabuhi, ang ato nga panglawas, ang ato nga pamilya, ang iglesia, kung kita nagasimba, ang ato mga higala, ang ato trabaho o negosyo, kinahanglan kontento sab kita sa atong pagkinabuhi. Balansihon na to. Kay importante kayo nga kamao kita magbalanse. By the way, adunay sugilanon nga akong istorya ninyo. Sugilanon kani ni Chris Blondin, no? Or Charles Blondin ang panawag diya kaniya. Nahitabo kanini adtong 1859. Okay? Ni lakaw siya sa pisi. Nitabok siya sa Niagara Falls. Tiaw kani ana. Katultol mo sa Niagara Falls, ang Niagara Falls usa ka bantugan nga area nga makita taliwala sa Estados Unidos ug sa Canada. Okay? Og latay sa pisi iya kining latay sulod sa 20 minutes. 20 ka minutos tiaw kani ana gikan sa dapit sa United States paingon sa Canada mga kaigsunan. So, kamo throughout the diha sa television mga kaigsunan, makita ninyo sa satellite feed ang image sa Niagara Falls. Kining dapita kung makita ninyo diha sa screen, dinhing dapita nagtabok si Stan Sondel. Okay? So samtang siya nagatabok, mga 25,000 ka mga tao. Ang kulbahinam nga nagatanaw kaniya, ang uban wa nay guro ginhawa. Makalatas baka ni, makalabang baka ni siya sa pisi, tiyaw kaniya na. Perting lisura. Pero nakalabang yun siya mga kaigsunan. So praise the Lord, nahimo niya ang paglabang. 1859, June 30, siya ay pinakauna nga na-record nga nakalabang sa Niagara Falls gamit sa PC. Giun siya niya, pagbalansi diya sa PC, mao ning ato nga tunan. Kay ang kinabuhi pag bulo-balansi lang. Ano nga pag yun? Just lately, in 2009, niadtong April 25, si Samat Hasan, 24 years old, stuntman siya, gikan sa China, ni latay usab sa PC. Iyang gilatay ang PC, mga 700 ka metros mga kaigsunan. That is mga 2,300 feet. Okay? Ang kadakon. Nga gihigot medyo patungas. Patungas. Tiyaw ka na, medyo patungas pag yun ang PC. Pero abi ninyo, si Hasan naguba niya ang world record. Nakabalansi sa PC nga patungas ang iyang paglatay sa PC.
You can just imagine that, no? Pinatugas, giguba niya ang world record. And he was the first man in walking the so-called aerial tightrope walking. Tiyaw ka niya na, nakalakaw siya ni ini. Giunsa niya pagbalanse. Of course, practice o pagburubalanse lang sa kinabuhi. Another one, si Adeli Woksor. Gitawag siya sa China nga, the Prince of Tightrope. Dito sa The Great Wall of China. Ni adtong October 18, 2013, at about 2 years ago. Okay? Naglatay sab siya dito kauban sa iyang assistant. Ilang gilatay. So kining mga tightrope walkers, giunsa nila paglatay sa PC, nganong makabalanse man sila. Sa ato nga pagtuon karong gabi, unsa may pagabuhaton nato nganong makabalanse kita sa atong kinabuhi. Mao ning ato pagatun-an, and very quickly may nangutana sa usa ka tightrope walker. Unsa inyong sekreto nganong makalatay mo sa PC? Gusto mo may balo unsa ilang sekreto? Abi ninyo ang ilang sekreto mao ni ingon niya sa usa ka tightrope rope walker. Ang among sekreto mao ang pagtan-aw didto sa unahan kung asa mi paingon. Asa mi paingon? Kung asa ta paingon, focus dito lang, no? So ingon ani usab sa ato nga kinabuhi. Tan-aw ta sa unahan asa ta pa ingon. Okay? So mao na ang sekreto sa pagbalanse sa atong kinabuhi. I-focus nato ang atong mga mata sa ato nga intensyon, sa ato plano dito sa unahan. So naini nga seminar ang ato tumong ang pagpatubo sa himsog ug malipayon nga puloy-anan. Okay, I hope ang uban kaninyo karon malipayon na sa inyong paghuna-una, no? So balansihon nato ang ato nga kinabuhi. So karong gabi gusto nako ipainomdom kaninyo nga ato balansihon ang ato batasan sa pagkaon. Kay ang kinabuhi importante kayo kay sa atong kinabuhi ang pagkaon makadala sa kalipay og balatian usab. Okay? So balansiya ang pagkaon. Dito sa Amerika, 75% sa mga nangamatay sa Amerika adunay kalabutan sa pagkaon. Sumala kani sa report sa US Surgeon General sa Nutrition and Health. Grabe, no? So balansiyon sab nato ang atong batasan sa paggasto. Ang uban overspending rang, no? We are going to study that, no? So just spend based on your income, no? Ang uban kay pataka lang, no? Overdraft. So balansiyon na to. Bisan sa oras sa atong pagtulog ato balansiyon. Nasayod ba kamo nga mga 80% sa mga Amerikano kulang sa pagkatulog. Kulang silang tulog. And 25% ini, mga 25% sa mga bata, adunay problema sa pagkatulog. Di sila mga higala, mga kigsunan makatulog. Kaninyo nga nagatanaw sa television karon, dili gayud sila makatulog. Ani pa? Ato balansiyon ang ato pag-exercise. Mga 30 minutes kada adlaw, no? Pag-backline, no? We will have that exercise. Kaya abi ninyo, 50% sa porsyento sa risgo sa heart attack ato mapaubos kung kita naga-ehersesyo. Okay? 50% sa heart attack, mapaubos na to. Minusan po na to ang atong pagkasuko. Okay? Minusan na to ang atong kakapoy, ang atong kalaay, ang atong kakulba. Because all of this, when we exercise, nagatabang kini kanato. Ang ato sa pag-inom sa tubig nga limpyo, very important mga kigsunan, makatabang sa maayong panghuna-una. Okay? Kaya ako din karon gakinanglan akong tubig, okay? So, balansyon na to ang atong panghuna-huna. This is very important. Ang lantip nga pangutok, maoyawi sa malampuson nga kinabuhi mga kigsunan. So, sa decision making. So, inom po tag tubig, no? Ingon nila, Pastor, pila man ka baso nga tubig among imnon? Sumala pa sa akong uncle nga doktor, ingon pa niya, kung unsa ganing kolor sa tubig nga imong giinom, pag pangihi nimo kinahanglan ingon ana pod ang mogawas. So mao daw na ang pagsukod sa tubig nga atong ginainom. So kung may kolor na gani inyong ihi, kulang mo og tubig niya na. So balansiha lang mga kigsunan, no? So ang atong utok apektado kung kulang ta og tubig mga kigsunan, no? So ang atong utok pod kabahin kini sa atong desisyon. Mag-exercise batag dili, ang atong kinabuhi apektado sa tanan, sa atong gikaon. So we should balance everything mga kigsunan. Ani pa gyud? Balansiya ang imong panahon o time nga imong ihatag sa imong panimalay. Unaha ang mga butang nga importante kinsa may atong priority.
Ginoo ba ato bang pares, asawag ba na, imo bang syuta, imo bang sweetheart, imo bang igsoon, babae lalaki, depende. Depende nato mga kaigsunan, no? So balansiya kay makadugang kalipay og kadasig sa kinabuhi kung ang tibuok pamilya are spending time together mga kaigsunan. Dunay usa ka gihimo nga pagtuon mga 1,500 ka mga estudyante, no? Gipangutana sila, unsa may makapahimo ninyo nga malipayon? Ingon niya nga spending time together. Mao ni sa mga Amerikano. Kita nga mga Pilipino, lahi man ta, no? Kaya ang mga bata, pag ingon sa mama dito, kalos ang tubig dito. Kalos ng tubig. Pero kita karo kay gripo naman, mapasalamat kita. Doing things together, no? Na matikdan nga ang family time sa mga empleyado o trabahante, nga mga magtiayon, mga higala, mga kaigsunan, mikunhod og 22 hours. Kada semana, sugod ni adtong 1970 mga kaigsunan. Tiaw ka niya na, sukad ni adtong 1970. Ado na pagyud sa research na to, sumala sa pagtuon mga kaigsunan, no? Ang family vacations ni ubos og 28% sulod sa 20 ka mga tuig. So aniya karon mga kaigsunan, no? Inom sa ta kay importanteng tubig. Sa pagkanindot ini. Okay. So, tanaw na to, no? 28%. Sulod sa 20 ka tuig, ang family time medyo ni ubos da. Ang vacation time ni ubos pod. Una sumala sa research pod, ang outdoor nature outing sa usa ka family ni minus og 50%. Wa na ang pamilya karon. Sumala sa pagtuon. That is why ang mga panimalay, mga kaigsunan ato gyud nga ginadasig. Excursion siya, mag-excursion ta, mag-outing sa ta. Kaya importante kani kayo kay sa ato kapanahonan karon, especially din sa Cagayan de Oro. Nagkaminos kay ang tao nagkapuliki sa trabaho, nagkapuliki pangita og kwarta, nagkapuliki sa pagpanginabuhi. Ambot unsay giapas. Aron mabuhi. Wa nay activity ang outdoor outing na minusan mga kaigsunan. Bisan pa ang pagsinultihay karon sa ginikanan, magpapa sa ilang anak, nagkaminos na. Kaya nga naman, ang papa sayo pa man kayo mulakaw. Ang mama, tuwa po trabaho dito. Ang anak, wala na sa maistorya. Abi ninyo, kini nga trend, nagakitabo sa daghan kaayo. Ang pangutana, kaninyo nga nagatanaw karon, is this happening in your house? Nagakitabo ba sa inyong panimalay kani nga, wa na'y tingganay usahay, bisan sa pagkaon, no? Sumala sa research, sa miaging mga 30 ka mga tuig, 33% mikunhod sa pagkaon sa tingob. Wa na nagkadungan ang pamilya. Iya na lang. Ang papa sayo pa kayo, ang mama oo kaon lang mo diha. Di na magkadungan, mansig kaon na. And this reflect our family atmosphere, mga kaigsunan. Okay? Kung ang pamilya magkaon og dungan, sumala sa pagtuon, ang mga bata og mga batanon mahimong socially adjusted mga kaigsunan. Og dili lamang makuha og ang sa ilang sociable sila, but they have high grades diya sa eskwelahan. Mukaon sab ni sila sa mga nutritious foods kay ipakaon man sa ilang panimalay. So sa kapagtuon dito sa University of Michigan, nakita nga ang mga bata nahimo ng disconnected sa ilang mga ginikanan. Abi ninyo sa Amerika, mga 7 hours ang gigasto sa mga bata sa pagtuon sa TV. Wala na sila panahon. Mga 5 minutes na lang sa mama ug papa pag-istorya. Anak, ato na dito ha, ato na ko sa work, anak na, no? So, wala na'y panahon, mga kaigsunan. Ang ato time is very important. Abi ninyo, 86,400 seconds. Sa ato nga segundo kada adlaw. Pila na ini ang ato nga igahin sa ato panimalay. So, niini nga panahon, ato nga balansyon, ang ato nga kinabuhi, ang ato nga panglawas, ang ato nga higala fitness, ang ato fulfillment, ang atong finance, ang atong faith, o ang ato nga family, mga kaigsunan. Very, very important nga i-balance na to. Kay importante nga balansyon na to ang atong kinabuhi. Sumala sa pagtuon, si George MacDonald, usa ka English writer ni adtong 19th century. Abi ninyo nag-ingon siya sa ilang pagtuon, ang usa ka kabayo makabira og duha ka tinuladas. Pero ang duha ka kabayo basta giyahan nato pag-ayo, makabira siya og 23 tinuladas mga higala mga kaigsunan. Tiyaw ka ni ana? Usa ka kabayo, 2 tinuladas ra. Pero kung giyahan ang duha ka kabayo, 23 tinuladas. Ngano man gitawag kini mga kaigsunan sa Griego nga synergy.
from the Greek word synergia. Kining synergy nga prinsipyo mga kaigsunan nga nagpasabot nga pag tinabangay o pagbuhat nga na naghiusa ang tanan sa ilang paglihok. Unya ang synergy mao ang resulta niya mas labaw kaysa atong gihuna-huna. Ngano man nagtinabangay ang tanan. So synergy mga kaigsunan. So sa atong kinabuhi ingon ani nakuha kini nato ka prinsipyo diha sa Leviticus 26:7 ug 8 nga ang usa pwede siya lutos og daghan mga kaigsunan 1:20, no? So sa atong kinabuhi himuon sab nato nga synergy. Unom ra kabutang ang gusto nako nga introduce karong gabi, no? Before we are going to end. Number 1, ang ato pamilya, ang ato panglawas, ang ato trabaho. Ang trabaho is actually money. Ang ato nga katagbaw personal, ang pagtubo spiritual ug ang mga higala. All of these things ato tun-ani sa pila ka mga gabi para mabalansin nato ang ato nga kinabuhi. Dayon kinahanglan matinuohon kita. Kinahanglan ang ato nga pagtuo, balanse ang ato kinabuhi. Kamusta man ang atong pagtuo? Gatuo ba kita sa Ginoo? Nagaampo ba kita? Ato balansiyon ang ato nga handom sa unahan. Malaomon ba kita mga kaigsunan kay ang paglaom mao kining pagsaulog karon sa katumanan sa atong damgo ug madamlag mga kaigsunan. Kung gusto kita makadawat sa malipayon o himsog nga panimalay karong gabi, usbon nato ang ato nga kinabuhi. Sumala pa sa usa ka sinultian, no man is an island. Walay tao nga usa ka isla. Sumala ka na ni John Donne, no? So, dili pwedeng ang tao mag-inusara. Sumala sa research, ang maayo nga relasyon nakapakita sa amazing result sa sakit sa kasing-kasing, no? O bisan pa sa angina o sa ulcers. Basta maayong relasyon sa magtiayon mga kaigsunan. Kabahin sa pagbalanse sa kinabuhi nga kinahanglan ato relasyon sa atong isig nga tao, maayo mga kaigsunan. Okay? Si Mother Teresa nagkanayon, the greatest disease is not TB or leprosy. It is being unwanted, unloved, and uncared for. Mo nang ingon ni Mother Teresa. So, importante po sa ato ang ginatawag nga social support or group support. Importante nga doon na tayong mga higala po, no? Importante nga doon na tayong mga kaparintihan nga importante kayo, no? Kay sa pagkinabuhi nato mga kaigsunan, importante kayo nga connected kita sa usa og usa. Okay? So ang ato panahon karon nagkinabuhi kita nga sa diin media na ang naga-control na to. Lain-lain ang mga pasayod sa television, sa mga TV, mga latest nga butang, ang kalibutan nahimo na nga materialistic. Ang mga tao karon gusto ng mga gadgets unsa mga latest karon mao ilang gusto gikan sa tanan nga butang, no? Gusto nila nga lahi gyud sila, no? Nahimong materialistic. But then, kini makahatod bag kalipay? Many people said no. Kay ang kalipay dili mapalit bisag adunahan pa kita. Ang kalipay mahatag kana sa tao. Siguro partially, kung doon na kaniini ng mga butang, but then ang tinuod nga kalipay gikan sa kasing-kasing. So, unsa magayod ang makahatag og kalipay o kalinaw? Mauna nga balansyo na to ang ato nga kinabuhi. So, daghan ang naghandom. Kaninyo mga kaigsunan, diya sa radyo, sa television, nagasunod kamo karon sa ato nga tulumanon, gahuna-una kamo nga unta makadawat kamo sa hamugaway nga pagkinabuhi, nga magmalampuson unta kita. So, unsa may ang ato nga buhaton? So, niini, nga pagtan-aw nato mga kaigsunan doon ako'y sugyot ninyo. Ani ang sekreto karong gabi. Magbalik ta sa kinaraan, balik ta sa kinaiyahan. Mao nang ingon nila nga, oy nagbalik man nagkinaraan naman eh. This is what is actually going on today. Tan-awan ninyo sa mga medisina karon, Ang mga natural na karon ang ginakuan sa mga tao. Why? Kaya nahimo naman nga very synthetic na ang kalibutan karon, so balik ta sa natural. Sumala sa balang kasulatan na ay plano ang Ginoo kanato. Jeremias 29:11. I just would like you to be reminded of this text. Jeremias 29:11. Unsay giingon sa balang kasulatan? Kay ako nahibalo sa mga plano nga gihuna-una ko alang kaninyo. Unsa na? Mga plano sa pagigdait og dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo sa paglaom sa inyong kaugmaon. So anaa tay mga higala, mga kaigsunan, all over the radio, all over the television, kamo nga nagasunod sa internet, may plano ang Ginoo sa matag usa kanato. Ang kinabuhi nga dili balanse, sultihan ko kamo, dili kinabuhi sa kinatibuk-an. Okay? Sama kini sa kinabuhi nga walay kagawasan
og walay kalampusan mga kaigsunan. Anay ay istorya ni Barbara, usa ka sekretarya sa usa ka kompanya, unya kanunay siya busy, nagkapuliki sa iyang trabaho, kanunay galabad ang iyang ulo mga kaigsunan. Daghan ang iyang problema. Unya sa iyang trabaho dili siya malipayon. Pag adto niya sa doktor, ingon sa doktor sa iya, ang imong problema hyperstress. Hyperstress. Okay? So gisulatan sa iyang doktor, maayo man kay sa Amerika. You look for another job nga di na ka magkapuliki. So si Barbara mga kaigsunan nagpangita og sulbad sa iyang kahimtang og siya nakakaplag sa tubag. Gibalansin niya no. Ang matag usa kanato makatagamtam sa balanse og epektibo nga pagkinabuhi sumala sa atong choice. Importante kaayo ang pagpili mga kaigsunan. So tan-aw ta sa unahan, kaganina ang sekreto sa tightrope walker, tan-aw sa unahan kung asa ka paingon, paasa ka padulong. Sa ato nga pagtuon dinhi tan-aw ta sa unahan kay ang ato nga tumong dinhi makadawat sa himsog ug malipayon nga pagpuyo. Ato hinumduman mga kaigsunan nga ang mga hagit sa kinabuhi, daghan taghagit karon sa kinabuhi. Kini siya nga nagpahilak baka nato, nagpasubo nato, naghatag gayud ka nato og dako nga problema. Abi ninyo kung ato lang tan-awon sa positibo, kini rasab nga mga hagit ang muhatag kanato oportunidad. Okay? And believe it or not, kita magatubo, later on, mahimong panalangin ngadto kanato kay kining tanan nga mga butang nga ato nagian, ato manalatas. And now, here comes growing a happy, healthy home. Aduna nay sekreto, aduna nay pamaagi nga kamo mahatagan sa kahibalo, mga higala, mga kaigsunan. So I fully believe nga niining gabi, kamo mga kaigsunan, kamo nga nagatan-aw diya sa television, ako kamo pahinumduman nga kada gabi ato bantayan 7:30 to 8:30, kamo nga nagapaminaw sa radyo, kamo nga nagasunod sa internet, everybody is invited to follow this program 7:30 to 8:30 kada gabi until the 24th. Kay kini ako ipasalig kaninyo nga kita makadawat sa teknik, sa mga prinsipyo, mga pamaagi, nga mapatubo nato ang atong panimalay nga malipayon, kontento, himsog, og adunay kagawasan nga nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Okay? Kaya ang kinabuhi mga kaigsunan dapat buro balansiyo lang nato. Ang kinabuhi pag buro balansi lang. So, let's have to summarize it mga higala mga kaigsunan. Balansiyo nato ang ato nga panahon sa mga kabataan. Balansiyo na to ang ato nga pagkaon. Okay? Balansiyo na to atong panahon sa pagtulog. Ang uban wa nay tulog-tulog, grabe ang overtime. Let us going to study that. Unsay resulta kung ang imong tulog 4 hours na lang? Unsay resulta kung 6 hours na lang? Unsa man gayud ang makapataas sa kinabuhi? Kay sa pagpasunod nato niining atong pagtuon, you will find it out nga 7 to 8 hours ang importante nga pagkatulog nato mga kaigsunan. And then, in the latest study nga nakita nato mga kaigsunan, adunay recommendation later on kung gusto nato nga mutaas ang atong kinabuhi up to 80, 90 or even 100 na atay suhito ni ana. Okay? 6 hours shut eye is very very important. Ako nang i-explain ninyo later on. So, watch this mga higala mga kaigsunan, kamo diha nga sige na og bukas sa inyong mata. Kay sige pag overtime mga kaigsunan, karon nga panahon importante kayo ang pagpahulay. Kung ang mga Koreano aduna sila ginatawag nga pali-pali culture, quick culture. Sa ato karon mga kaigsunan, we need some rest. Let's pause for a while. Aduna po'y igpapahulay. In our presentation, dinhi mga kaigsunan sa Growing a Happy Healthy Home, ako ipasalig gayud kaninyo nga ang mga pamaagi nato dinhi sa Growing a Happy Healthy Home, simple, dayon, natural. Unsa pagyod? Barato. Makaingon tag barato kay sa ako presentation dinhi all over. Niining 15 ka mga gabi, mga higala, mga kaigsunan, ang inyo lang gastuhan dinhi ang pagkaon ra. Mopalit man gyud tag pagkaon kay mga on man ta. Okay? Pero ang tanan nga pamaagi dinhi aron makadawat kita sa malipayon nga panimalay, mapatubo na to atong panimalay nga kontento, malipayon, wala tanan mga bayad. Puro ni siya tanan mga natural nga mga pamaagi. And I hope nga kamo diha, ilabi na kita nga nagkapuliki karon,
igo ra gyud nga ginatawag nga mga remedyo general mga higala mga kaigsunan. Kamo diha sa Kugon, kamo diha sa Makasandig, kamo diha sa Bugo, kamo diha sa Bulwa, sa Bayabas, mga kaigsunan, sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, o kamo nga nagapaminaw all over the Philippines, mga kaigsunan, o sa nagasunod, of course, sa ato ang mga overseas Filipino workers, sa mga Bisaya, mga kaigsunan. I hope and I pray nga doon na kamoy makuha ni ining ato pagtuon, growing a happy healthy home. So kabahin ini, balansiho na to ang ato nga kinabuhi. So, unom ka mga dagkong butang nga gusto na ko minumduman ninyo before we end. Okay? This starts on letter F, mga kaigsunan. Unom lang ka F. Balansiho na to. O kining unom ka F, mauning ato tunan sunod sa mga pipila ka mga gabi, dinira na to patuyok-tuyokon. O makuha ni ninyo, you just take note about this. Unsa ni siya nga mga butang? Ang una nga F, ang ato nga pagtuo sa Ginoo. Faith, pagtuo, importante kayo. Ang ikaduwa, ang family. Family. Importante kayo mga kaigsunan. Okay? Pamilya. Ikatulo nga F, ang ato nga fitness. Ang fitness sa ato nga presentation is actually representing health. Maayong panglawas. Himsog nga panglawas. So, ikatulo nga F. Ang ikaapat, finance. Kaya importante kayo, mao na nga mo trabaho ta, mao na nga mo negosyo ta, mao na nga manguma ta, o unsa ba nga pamaagi, kay gikinahanglan ang salapi mga kaigsunan. That is why we work, we study, we do business so that we have income. Okay? Ika-upat, finance. Ang ikalima, very important. Unsa? Friends. 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 Ang friends, sabi ninyo sa ato presentation, mao kini sila ang tambal og tabang panahon sa emerhensya. Kaya nagkanayon, ang balaang kasulatan, there is a friend which stick closer than a brother. Better is a neighbor that is near than a brother that is far away. Kaya kung aduna tay emerhensya, kinsa may atong sangpiton, ang atong mga higala, atong mga friends, ang atong neighbor. Okay? So friends, very important. Ang last, mga kaigsunan, okay, is actually fulfillment. Ang fulfillment, mao kining pagkakontento sa kinabuhi. Sumala sa pagtuon sa mga psychologist, ang tao walay pagkakontento, mga kaigsunan. Bisag milyonaryo na ang tao, maningkamot pagyud nga magbilyonaryo. Ang tao nga bilyonaryo karon gapaning kamot pagyud nga sige pagyud negosyo aron pagpauswag pagyud sa ilang bahandi sa ilang salapi, mga kaigsunan. Because man is unsatiable. Ang tao walay unsa? Walay satisfaction. So, tonight, I hope and I pray, mga higala, mga kaigsunan, all over the world, sa nagasunod nining ato tulumanon. This is the first time nga dinhi sa Hope Channel ginahimo kini nato ang pagkinabuhi, pagbulo balansi lang, balansiyo na to. So, namely, ako balikon, ang unom ka F, unsa tong primero? Faith, pagtuo. Ikadua, family, pamilya. Ikatulo, fitness, ang ato nga panglawas. Ikaapat, finance, importante kayo. Ikalima, friends, mga higala na to. Ang ikaunom, fulfillment. Kinanglan may pagkakontento kita. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Godliness with contentment is great gain. For the love of money is the root of all evil. Pero naapoy nagsulti kanako. Ingon niya, pastor, for the lack of money is the root of all evil pod. Kung wa po tay salapi, wa po tay kwarta, lisod pod. Mao na nga ang atong kinabuhi unsa? Balansihon ng nato mga higala, mga kaigsunan. So before we end, I just would like to read to you this last text sa balaang kasulatan, and I am inviting all of you to ponder on this. Makita sa 3 John, 3 John 2, mga kaigsunan. This is actually a message of Saint John to his friend Gaius, pero this is for all of us today. Sa tanan kanato, kamo nga nagapaminaw karon. Unsay giingon niya? Hinigugma, gipanghinaot ko nga magauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magamaayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag.
I hope mga higala mga kaigsunan nga niining ato pagtuon inyong sundon 7:30 to 8:30 matag gabi gikan karon ugma hangtod sa Pizza 24. Dinhi mga kaigsunan atong itudlo kaninyo ang mga prinsipyo nga mga maayo, natural, efektibo kaayo, walay bayad except lang sa pagkaon. The rest will be free, natural tanan, depende na sa inyong pag-apply sa inyong kinabuhi. And we hope here sa Hope Channel nga mahatagan kamo og maayong informasyon sa pagpatubo sa malipayon og himsog nga panimalay. So tonight mga kaigsunan, I hope and I pray nga aprobado kaninyo ang ato presentasyon. So everybody is approved sa ato natunan karon. Atong pakpakan mga higala mga kaigsunan, and I hope and I pray nga ang matag usa magsunod nini. Invite mga higala mga kaigsunan ang inyong mga silingan. Dadadya ang inyong dagko nga TV kaninyo nga layo sa Cagayan de Oro nga dili madala sa ato nga telecast sa television mga higala mga kaigsunan. Papapinawa sila sa inyong radyo. Kita nasayod sa mga bukid dia ang ato mga kapaglaom. Nagapaminaw mo mga higala mga kaigsunan dinhi kanato. O kita nagalaom nga kining ato pagtuon maka hatag kanato og kalipay, katagbawan, pagtuo sa Ginoo og labaw sa tanan. Kita maandam sa nagakaduol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Amen? Amen mga higala, mga kaigsunan. I hope and I pray that everybody is happy tonight and tomorrow night magkita-kita ta mga higala, mga kaigsunan. Unsang orasa? Alas 7:30 hangtod sa alas 8:30. So hangtod sa sunod nga higayon, mga higala, mga kaigsunan, magaampo kita. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa imong pagkuyog kanamo. Salamat sa mga informasyon karong gabi nga ang kinabuhi amo lang balansiyon o Dios. Panalangin ni ang amo mga televiewers, ang amo nga mga listeners, ang amo nga mga kaigsunan nga nagasunod nining sa internet o ang mga kaigsunan namo nga naga sunod usab sa pagpaminaw bisan pa sa amo nga mga telecasts. Hinaot o Dios nga gikan karon imo sila panalanginan o ginaot nga pinaagi nining programa Growing a Happy Healthy Home. Sila usab makadawat sa himsog malipayon nga panimalay. Hangtod sa sunod o Dios, kami nagalaom sa imong pagpanalangin og samtang kami magabulag-bulag karong gabi, bantay kami sa among dalanon. Salamat sa imong pagtubag. Ang tanan amo lauman ng madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. As the seed sown produces a harvest, and this in turn is sown, the harvest is multiplied. In our relation to others, this law holds true. Every act, every word is a seed that will bear fruit.
every deed of thoughtful kindness, of obedience, or of self-denial will reproduce itself in others, and through them, in still others. This is the principle in action with the Integrated Evangelism Lifestyle Program. Mas maigid siguro nga baka join sa care group. Parehan ako, gaan ang akong kanang huna-huna, gaan ang akong mga problema nga mabot sa ko pag maka-join kani-ani, maampuan manggudta sa care group. Ipa-feel nimo nga part jud bitaw ang amo ang family sa simbahan sa SDA. Daghang kaayuhan, daghang answer sa prayer, daghang mga milagro, mga healing. Makita nila ang unsa day kalab ni Jesus ang katawhan sa Dios. Nadasig ko pag-ayo to attend or join with sa prayer group family. So, i-encourage na po, kitang tanan ng mga members sa atong church. Mubuhat ta kay di naman madugay ang panahon. Working while waiting. We keep on praying, fasting, and reading the Word of God always. Muna ako ikaingon sa matag isa. With IEL, Adventist church members go out in clusters called care groups. These care groups are sowers in essence, going out, spreading seeds of compassion, sympathy, and love through visiting individuals and families, nurturing relationships, and enriching lives. The Lord says, "Blessed are ye that sow beside all waters." To sow beside all waters means a continual imparting of God's gifts. It means giving wherever the cause of God or the needs of humanity demand our aid. Makapadasig kayo ni nga buhat kaning pag-care sa mga pamilya, labi na kanang lunay mga balatian. Kung amo gani silang awitan, malipay sila ng bangay mahila. Kana kong murag nag-backslide na katong uban pod nga dili pa mga Adventist among bisitahan. Nalipay ko, nagamit ang talento sa pag-awit. Kung sa may Bible study, magkanta. Grabe jud kadasig sa mga grupo. Pag sa tabangan, pag ingon nga magka-teams meeting, tapili atong kinahanglan. Dali ra kay mag-gather ang kwarta. Naami daghang nadala sa among pag-care sa maninoy-nay. Gawas sa among silang awitan, gitukuran among silang balay. Daghan kay mga challenges. Gani atong first 3 months nga among plano magka-teams meeting. Murag madayon, murag madili kay tungod sa kabisi namo. Alas 3 ginagsabot, duha ra man ning abot. 1 hour may hulat, ning abot sa income. Wala na lang ta. Amo og yung paningkamutan nga makatambong jud mi bahalag malit mig Pero di jud musugot ang Ginoo nga lumadayon. Kani abot man siniling sa Renyo. Nakadayon din dito og adto sa Binyo. Inspirasyon po sa mga kauban nga kung naluya na gani ang mulo niya dasig sa mga kauban. So munang ni last yun ang tudani nga time. ang buhat sa Ginoo di gyud mauntang. Pero ang nindot lang yun kay nakakatuon og humility. Forgiveness niya. Tamo nga dunay conflict, tamo nga mo grow ang love. Gibati na ko nga nahimo nga part sa buluhaton sa Ginoo. This method of sharing the message of hope in practical, modern ways hails from an age-old philosophy practiced by the revivalist himself, Jesus Christ. It is when we have touched a life and shared Christ's love and compassion that we have become arms to his ministry. And more than this is wrapped up in the sowing and the reaping. As we distribute God's temporal blessings, the evidence of our love and sympathy awakens in the receiver gratitude and thanksgiving to God. The soil of the heart is prepared to receive the seeds of spiritual truth, and he who ministers seed to the sower will cause the seed to germinate and bear fruit unto eternal life. May God's grace sa iyong panalangin nga gather pa dyan o daghang suod nga mga relasyon o daghan pa yung mga virtues.
sa pagatiman sa ako lang ha.